Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumama sa amin para himaying ang ilang mahalagang ideya? Hello, oo. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay galing sa mga appendice ng Vision That Leads. Tama. Yung libro tungkol sa pamumuno at yung kakayahang makakita ng mga bagay na hindi basta-basta nakikita? Exactly. Ang mga appendix na to puno ng discussion questions, mga exercises, at practical na mga steps. So, ang misyon natin ngayon ay hindi lang i-report kung ano yung nandoon, no? Hindi lang. Ang gusto natin ay matulungan ka na nakikinig na mahugot yung pinaka-valuable insights para sa'yo, para sa pamumuno mo o kahit sa personal mong paglago. Okay. Kasi ang daming info, no? Ang tanong, ano ba talaga yung, alam mo yun, yung tatatak? Titignan natin yung mga core concepts. Pananaw, pananampalataya, tapang. Paano ba to naglalaro sa isang epektibong leader? Okay, game. Let's unpack this. Saan tayo magsisimula? Siguro sa pinaka-basic. Sa pundasyon siguro, yung kapangyarihan ng iyong pananaw, ng perspective mo. Oo. Kasi binabanggit doon yung tungkol sa mga assumptions natin, di ba? Yung mga pinaniniwalaan natin na akala natin totoo. Tama, mga palagay tungkol sa success, sa leadership o kahit sa sarili nating kaya, na minsan hindi natin alam yun na pala yung naglilimita sa atin. Nakaka-curious nga yung tanang doon. Paano kung subukan mong i-challenge ang mga assumptions mo? Ano kayang mangyari? Malaking bagay yan. Kasi yung mga palagay na yan yung nagiging, kumbaga, lente mo sa pagtingin sa mundo. Lente? Paanong lente? Parang salamin. Kung anong kulay ng salamin mo, yun ang kulay ng nakikita mo. Nahuhubog yan ng experiences mo dati, Oo, mga failures, mga success. takot mo, o di kaya yung pananampalataya mo. At yung lenteng yan, direkta yung impact sa mga desisyon mo. Totoo. May naisip ka bang example, parang sa recent experience? Isipin mo na lang, may isang situation kang hinarap recently. Subukan mong balikan, anong lente kaya yung mas ginamit mo dun? Takot ba o opportunity? Interesting. Madalas kasi hindi natin yung napapansin, no? Basta nag-react lang tayo. Kaya nga may exercise doon, yung parang lens assessment. Yun ba yun? Paano ginagawa yun? Simple lang. Kumuha ka ng isang desisyon mo dati. Suriin mo, ano kayang nag-shape ng perspective ko noon? Tapos itanong mo sa sarili mo, Ano? paano kaya kung ibang lente yung ginamit ko? Halimbawa, kung tiningnan ko to gamit ang God-centered lens o lente ng pananampalataya, may magbabago ba sa nakita ko o sa ginawa ko? Para ma-compare mo. Para makita yung difference. Oo, at dito, alam mo, dito lumilinaw yung pagkakaiba ng basta may alam ka, knowledge, kumpara sa may tunay kang nakikita, vision. May point ka dyan. Kasi pwedeng pareho kayo ng data ng ibang leader pero iba yung nakikita mong possibility. Tama! Madalas nasa lente yan. Ang challenge na sinasabi rin sa material, paano mo ba sinasadyang piliin at hasain yung lente mo araw-araw? Hindi siya automatic, no? Kailangan ng effort, disiplina. Disiplina talaga. Hindi yan basta nangyayari lang. Okay. Ngayon, kung lente ang pag-uusapan, malaking factor dyan yung takot versus pananampalataya. Dito nagiging interesting eh. Oo, yan yung classic battle sa loob ng leader. Paano mo nga ba masasabi kung alin yung mas nangingibabaw sa'yo? Lalo na kung, alam mo yun, yung nakikita mong daan parang kontra sa agos? Mahirap yan i-distinguish minsan kasi baka sabihin mo, nag-iingat lang ako. Pero baka pala, takot na yun na nagpaparalyze sa'yo. May binanggit silang example yung sa 12 spies, di ba? Sa Bible yun. Oo, 10 espiya, puro higante at panganib ang nakita. Pero yung dalawa, sila Caleb at Joshua, oportunidad yung nakita nila dahil sa pananampalataya. Grabe. Relatable pa rin yan hanggang ngayon para sa mga leaders. Yung feeling na parang, teka, ako lang ba nakakakita nito? Totoo. Kaya may isang suggested na tool dyan para matulungan kang suriin yung sarili mo. Yung dual perspective journaling. Dual perspective. Dalawang pananaw ganun? Paano yun? Ganito, pumili ka ng isang challenge o desisyon na hinaharap mo ngayon. Isulat mo.
pero dalawang version. Dalawang version. Oo. Una, isulat mo yung kwento mula sa perspective ng takot. Lahat ng worries, doubts, yung mga what-if na nega, Okay, yung fear narrative. Tapos yung pangalawa? isulat mo naman yung kwento mula sa perspective ng pananampalataya. Ano yung mga possibilities, ano yung mga resources mo, ano yung potential positive outcomes. Okay. So parang magkabilang side of the coin. Tapos, anong gagawin pag nasulat na pareho? Pangkumparahin mo, anong feeling mo pag binabasa mo yung fear narrative? Anong actions ang parang gusto mong gawin? Tapos, kumusta yung sa faith narrative? Para makita yung contrast, no? Oo. At ang pinaka-importante, may mga opportunity ba na biglang lumitaw doon sa faith narrative na hindi mo nakita nung takot yung lente mo? So hindi siya about denying yung risks? Hindi. It's about consciously choosing the perspective na mag-empower sa'yo to act instead na maparalyze. Malaking tulong yan sa self-awareness. May isa pa silang binanggit na framework, yung fear-to-faith framework. Para mas action-oriented to. Medyo, 3 steps para harapin yung mga takot na yon. Una, pangalanan mo. Identify mo talaga. Ano yung top 3 fears mo ngayon sa leadership mo? Kailangan i-acknowledge mo na. Oo. Minsan yun pa lang malaking bagay na. Pangalawa, i-reframe mo. Bawat takot na yun, isipin mo, paano to pwedeng maging opportunity? Opportunity para matuto, lumago, magpakatatag. Okay, reframe. Tapos yung pangatlo? Ito yung crucial. Gawa ka ng maliit na actionable step. Ano yung isang konkreto, kahit maliit lang, na hakbang na pwede mong gawin para harapin yung takot na yan. Pero may kasamang wisdom. Hindi basta-basta sugod. Tapang na may karunungan. Gusto ko yun. Tapang na may karunungan. Kasi minsan, akala natin pag faith-based, dapat parang bahala na, reckless. Exactly. At yan din ang point sa materials. Hindi ito recklessness. Ito yung tinitimbang mo yung risk. Pero ang pananaw mo, opportunity siya kasi may mas malaking purpose kang pinangahawakan. Hindi ibig sabihin, wala nang pag-iingat or planning. Hindi. Tinatanggal lang yung paralyzing effect ng takot para makagalaw ka pa rin. Napaka-importanting distinction yan. Okay, so clear yon. Libat tayo sa isa pang internal factor, self-image. Yung tingin natin sa sarili. Gaano kalaki ang epekto nito? Sobrang laki. May ginamit silang metaphor doon, yung parang tipaklong ka daw sa sarili mong paningin. Seeing grasshoppers instead of giants. Ouch! Pero totoo no, daming leader siguro na minsan ganun yung feeling, na parang hindi ko kaya to, masyadong malaki yung challenge. At kung yun ang tingin mo sa sarili mo, paano ka nga naman makakakita o makakakapit sa isang malaking vision kung tipaklong ang tingin mo sa sarili mo? Malamang yung mga decision mo, yung mga pangarap mo, pang tipaklong lang din. Tama ba? Parang ganun nga, kasi ang vision, usually nangangailangan yan ng pananaw na kaya mong harapin yung mga higante. Hindi dahil ang galing-galing mo, kundi dahil may pinaniniwala ang mas malaki sa'yo. So kung may struggle, dito, anong pwedeng gawin? May suggestion ba sila para palakasin yung self-image ng leader? Na hindi lang yung parang, I'm good, I'm great. Meron. Practical to. Gumawa ka daw ng leader identity statement. Leader identity statement, ano yun? Parang mission statement ng sarili mo. Medyo, pero mas personal. Isang statement na ikaw mismo ang bubuo na nakaugat sa purpose mo, sa faith mo kung applicable, sa mga tunay mong kalakasan bilang leader. Sinasagot niya yung tanong na sino ba ako bilang leader ayon sa mas mataas na layunin? Okay. Tapos, paano to ginagamit? Hindi lang isusulat tapos itatago? Hindi dapat. Isulat mo ng malinaw. Idikit mo kung saan mo makikita lagi. Sa desk mo, sa lamin, phone wallpaper, kahit saan. Pero ang pinaka-importante, Ano? yung application. Hanap ka ng isang desisyon o interaction sa linggong ito kung saan mo sinasadyang ipamuha yung identity statement mo. Halimbawa? Kunwari, nakasulat doon, ako ay leader na matapang at may habag. Tapos may mahirap kang kakausapin. Paano mo ipapakita both yung tapang at yung habag doon sa conversation na yon? Okay. So, ini-align mo yung actions mo dun sa declared identity mo.
Practical nga. Oo, para hindi lang hanggang salita. Okay. Gets ko na yung pundasyon. Pananaw, pagharap sa takot, tamang self-image. Pero eto na yung the big question. Paano to nagiging action? Kasi pwedeng ang ganda ng nasa isip mo, nasa puso mo, pero kung hanggang dun lang, Wala ring mangyayari. Dito na papasok yung disiplina ulit. disiplina na naman. Paano mo sinasana yung mata mo for vision? Hindi yan magic eh. Parang muscle yan na kailangang i-train. Ang suggestion nila maglaan ka ng regular time, kahit 15-20 minutes lang araw-araw. Para saan yung 15-20 minutes na yun? Para sa vision focus, pwedeng oras yan ng pagninilay, panalangin, pagbabasa ng something related sa purpose mo, o kahit pakipag-usap sa mentor mo. Basta ang focus, hasain yung pananaw mo. Tapos may sinusulat din ba during that time? Oo, encourage yun. Itala mo yung mga insights, ideas, opportunities na pumapasok sa isip mo, kahit gaano kaliit. Tapos, ang challenge, Ano yung challenge? pumili ka ng kahit isa lang dyan every week na gagawan mo ng kahit maliit na action step para magkaroon ng cycle. Focus leads to insight, insight leads to action. Tapos, yung action nagre-reinforce ng focus. Unti-unting nahahasa yung mata mo. May isa pang tool doon na parang visual, yung perspective map. Paano to nakakatulong? Yung perspective map. Parang siyang GPS mo. May 3 location yan na kailangan mong i-plot. 3, ano-ano yung? Una, nasaan ako ngayon? Reality check. Ano yung sitwasyon mo, challenges, resources mo ngayon? Dapat honest assessment. Okay, present reality. Pangalawa, Pangalawa, saan ako galing? Ano yung mga lessons learned mo sa past? Mga patterns, mga breakthroughs. okay, past lessons. Tapos yung pangatlo? Pangatlo, saan ako pumunta? Ano yung vision mo? Ano yung goal? Ano yung itsura ng success para sa'yo? Tapos pag na-map mo na yung 3, Mas klaro mong makikita yung daan. Saan ba may gap? Saan kailangan mag-adjust? Ano yung mga hakbang para makarating from ngayon to bukas gamit yung natutunan mo sa kahapon? Parang ganon. nagkakaroon ng alignment, no? Ngayon, paano ito? Paano to bumababa sa pang-araw-araw na gawain? Like, sa to-do list natin. Simple lang yung to-do list pero may connect pala. Malaki kasi isipin mo yung to-do list natin madalas puno ng mga urgent, mga nakasanayan, o mga ginagawa natin dahil sa takot. Oo nga, no? Takot malit, takot mapagalitan. Ang exercise dito, suriin mo yung tasks mo. Itanong mo, alin dito yung genuinely faith-driven o vision-aligned? Alin yung fear-driven lang? Alin yung routine lang or experience-driven? Tapos, Ang goal, gumawa ka ng to-do list na mas intentional. Na mas marami yung tasks na nag-aambag talaga dun sa malaking vision mo. Hindi lang yung mga apoy na pinapatay mo araw-araw. pagsasali ng malaking vision sa maliliit na steps. Okay, klaro yun. Isa pang reality ng leadership, opposition. Hindi naman laging smooth sailing, di ba? May kukontra talaga. Sigurado yan, lalo na kung bago or disruptive yung vision mo. Paano ka dapat mag-react? Mahalaga sigurong tingnan kung saan galing yung reaction mo, no? Takot ba sa rejection o conviction? Napakahalaga niyan kasi yung response mo sa opposition, nagre-reflect yan ng lalim ng conviction mo. Ang sabi sa materials, expect opposition. Ang susi ay hindi umiwas kundi maging handa. Paano magiging handa? Una, i-anticipate mo. Sino kaya o ano kaya yung posibleng maging hadlang o kukontra? Hindi para matakot, kundi para makapag-isip na. Okay, anticipate. Tapos, ano yung mga pwedeng strategy? Depende sa situation. Pwedeng mas maraming panalangin for wisdom, pwedeng kumonsulta sa mentors, pwedeng maghanda ng data or explanation, pwede rin mag-prepare ng contingency plans, o baka ang strategy ay mag-pilot test muna. Maliliit na hakbang muna para may maipakita. Oo, ang point is, huwag kang maging purely reactive. Maging strategic ka sa pagharap pero hindi mo sinusuko yung core ng vision mo. At syempre, yung vision, hindi pwedeng sa'yo lang manatili. Kailangan mo tong ma-share effectively sa iba para makita rin nila yung nakikita mo.
Critical skill yan ng leader. Yung vision casting. Gaano ka ba ka-effective dyan? Kasi minsan, akala mo clear ka na, hindi pa pala nila gets. Oo, communication breakdown. Anong pwedeng gawin para ma-practice to? May simple pero effective exercise. Vision casting practice. Paano yon? Humanap ka ng isang tao. Team member mo, kaibigan, pamilya. I-practice mo sa kanya na i-explain yung vision mo. Clearly, compellingly. At i-connect mo sa shared values ninyo. Tapos yung pinaka-importante siguro yung feedback. Exactly. Pagkatapos mo, tanungin mo siya ng diretso, anong naintindihan mo? May malabo ba? Anong tanong mo? Nag-resonate ba sa'yo? Tapos gamitin yung feedback para i-improve yung pag-explain mo next time. Oo, paulit-ulit. Hanggang maging natural at effective yung pag-communicate mo ng vision. Grabe, ang daming nating na-cover. So, para sa iyo na nagikinig, ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito? Mula sa perspective, sa fear versus faith, sa self-image, sa action, sa pagharap sa opposition, hanggang sa pag-share ng vision. Lahat yan, nagaling sa idea sa appendices ng vision that leads, magkakakonekta. At uulitin ko lang. Ano yon? Yung mga tanong at exercises na to, hindi to checklist lang. Tools to para sa patuloy na pagninilay at paglago mo. Hindi lang para magkaroon ng vision statement na nakasulat. Kundi para mamuhay at mamuno ayon sa vision na yun araw-araw. Isang vision na sana nakaugat sa mas malalim na purpose. At bilang panghuling food for thought para sa iyo na maiiwan naming pinag-iisipan mo. Hango to sa isa sa mga huling tanong doon kung talagang isasabuhay mo tong mga prinsipyong to. Faith-based perspective, tapang, clear identity, disciplined action. Ano sa tingin mo ang itsura ng success mo o ng team mo 5 years from now? At ito pa, Paano yon magiging iba sa definition ng success ng mundo ngayon? May pagkakaiba ba? isang malalim na tanong yan para pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay na ito. Sana may napulot kang makakatulong sa'yo. Hanggang sa susunod.